Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 25, 2024, so Thursday. Meron pa tayong isang araw ng trading natin at lumaban naman si PSC natin kanina. So nag-drop siya kanina nag-negative 0.6 o 0.5 yung pinaka-drop natin kanina pero lumaban siya. So nagkaroon tayo ng hangin man. Ayan, so hopefully good sign yan. So medyo napagod siguro yung index natin kasi ilang araw na. So 1, 2, 3 na malalakas yung upward movement ng ating mga stocks. So medyo nanghina siya sa galawan. So nag-close tayo ng 6,673 pero meron tayong net foreign buy na 80 million. So nag-loss tayo, maliit lang naman, negative 0.10%. Pero buong galawan natin, mas marami yung nakita ko na berde dito sa market. Kahit na hindi masyadong gumalaw si PSE, kasi may mga nakita tayo na breakout na stocks po natin. Halimbawa, ito si FCG, di ba? Nagkaroon siya ng breakout, so nag-up siya ng 6.35%. So medyo malakas yung sipa ni FCG after makalampas sa MA 100 natin. So tapos meron siyang net foreign buying na 3 million. So good para sa kanya. Hopefully yan ay start ng recovery ng kanyang price action naman. Tapos si Ionix, 0% lang si Ionix eh. Pero kapon kasi medyo sumipa siya, di ba? So meron siyang net foreign sell na negative 1.57%. So malamang hindi magbabago yung analysis natin dito kay Ionix naman natin. Meribart, so finally nagkaroon din siya ng galaw for today. Malit lang, 1.98%. And then meron siyang 514K na net foreign buying. Pero yung volume niya, parang malakas yung volume niya ngayon based doon sa kanyang uh, chart. So mamaya silipin natin yan. Tapos isa sa mga breakout, may na lang naman yung breakout niya pero nag-trending si LTG natin, nag-up siya ng 1.2%. Meron pa nga siyang 7.79 million net foreign sell dito sa market. Pero clear na meron siyang breakout. So maganda dito kay LTG, malakas magbigay ito ng di ba? Lagi nagbibigay ng dividends. So yun naman yung maganda sa kanya. And then yung isa sa mga humataw sa blue chips, so si Bloomberry natin, blue chips pala, meron din mga gumalaw na malakas. So nag-up siya ng 5.95%, 158, ito malakas 158.47 million net foreign sale. Ayan. So nag-TP up na tayo dito. Medyo goods na tayo sa earnings kay Bloom. Ayan. So sakyan natin yung kanyang galaw. Tapos si Ace N at saka si Converge nag-up din siya. So maraming blue chips pala yung gumalaw. 1.91% yung kanyang galawan for today, malit lang. And then meron siya negative 1.45 billion net foreign sell dito sa market. Ayan. So maganda pa rin kasi yung nakikita natin na sentiment po ng ating mga stocks doon sa bandang US. So nagsa-sideways lang. So tapos tayo medyo malakas yung sipa from the past few days. So good yun para sa mga stocks natin. So ayan, konti-konti lang. Mababasag natin yung bullish level natin na 6,700. Tingnan natin bukas, Friday, doon natin malalaman kung ano ba tong rally na to. Diretso, magbe-breakout tayo or magkakaroon tayo ng another red candle for tomorrow's trading natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. Hopefully gumagalaw na yung mga hawak mo na stocks. Medyo marami na po yung gumagalaw na stocks. Ulit, disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, please don't forget to read po ito. So for education purposes lang po yung ating vlog. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. So due diligence na lang po kung ano stocks yung bibilin mo dito sa ating market. And then please don't forget to subscribe as usual din dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa trending stocks review. Ayan, subscribe ka lang po. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. So, open naman yan. Anytime po, pwede kang mag-join. So, maraming salamat po doon sa mga nanonood sa atin. Medyo mahina yung views natin. So, yung ating trending stocks review, double check na lang, company reviews, mga sample trades dito sa market, mga basic indicators, yung risk management plus yung ating PSC market studies. And then sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to na YouTube channel. Ayan, wala tayong masyadong post dito. Medyo nanghina na naman si cryptos natin. Sa social media, follow mo po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader, tapos sa Facebook page. Ayan, so check mo na lang po para updated ka dito sa mga posts natin. Bodega Peak sa articles natin sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos. Money Earners, yung ating website, sharing lang naman po yan ng ating mga learnings at saka earnings.
passive income natin kahit pa paano. Tapos yung summary ng index natin, ayan. So, na-post ulit natin siya. Maaga magpo-post si Philippine Stock Exchange natin ngayon. Okay? So, ito po yung galawan natin. So, meron tayong 13 million net foreign buy po dito sa market. So, medyo tinatamaan si itong si mining sector natin kasi may drop na naman siya na negative 0.97%. So, parang risk averted yata yung mga traders natin dito sa mga mining stocks. So, panalo ngayon is industrial, 0.3% at saka si finance ulit na 0.07. So, nag-drop din si property at saka si services sector naman natin. Okay? So, yan po yung galawan. So ito yung mga binenta ng ating mga foreigners, BDO, China Bank, Security Bank, UBP, ASEN, FGen, FPH, SCC, ANI, CNPF, DNL, IMI, Ionix, AAB, AGI, Aritz, Crete, Globetel, Converge, at saka si dito po natin. Okay, so yan po yung mga binenta. Meron news dito. Price Corp reports 2.22 billion net income up by 31.6%. So hindi natin masyadong napapansin itong stock natin na to. Tapos ito naman yung mga binili. So dito pumondo yung ating mga foreigners. So BPI, Metrobank, SLF, AP, SPNEC, FCG, Jollibee, Pizza, AC, DMC, Ali, STI, at saka si Bloom. Okay, so yan po yung mga pinain si Bloom. Oh. So medyo malakas si Bloom natin. Uy was recently elected director of PCC and Industry, while Tambon Tiong was recognized as the Management Man of the Year by MAP. Ayan, so si Converge natin. Kasi ayaw pa rin gumalaw ng ating price action sa kanya. Tapos maganda yung galaw ng Asian markets kanina. Tingnan natin mamaya yung closing po natin. FDC cleared on maximum 10 billion initial tranche fixed rate bond float. SN unit win project purchase from EDF Renewables from North America. Ayan, so may investment ulit siya. Ito yung mga laglag sa ating kanina si Ali. Oh. Medyo nag-pull back. Hotel 101 Madrid construction is slated to start ahead of Grand Prix. Meron siyang, okay, so yung sabi niya, itong hotel na to malapit dito sa Grand Prix area. So diyan siya nagkaroon ng investment. ASEN, UPC Power Solution, a joint venture of ASEN, Pipotgen, and UPC Solar Wind. Investments, completion of its purchase agreement with EDF Renewables. Ayan. Bloom. So 9-month, ito maganda kasi kay Bloom, kung napapansin mo yung earnings niya, medyo maganda. 9-month, 23 net income, up na siya kaagad ng 106%. So Solaris VIP rolling chip volume mas stable and electronic gaming coin. So nag-earn siya ng 10%, 31%, and 7%. So medyo maganda po yung earnings ni Bloomberry natin. So PH to cut stock, sales stocks. Ayan. So antabayan na natin for next week na trading natin yan. Or wala pa naman sinabi ko anong date, pero nakakatulong yan sa mga medyo natatamaan ng kung yung mga madalas mag-trade, di ba? Pero malit lang naman, 20 pesos lang siya. Okay? So balik tayo, matindot natin yung ating post JT Cap. Toyota Motor Philippines utilized 25% of 5.5 billion investment for the production of its upcoming Tamaraw multi-purpose vehicle. Ayan. So may bago pala siyang Si JT Cap kaya yung beneficiary dun sa mga electric vehicles natin. So share buyback transaction, AGI at saka si Costco. Meron po siyang share buyback. Peso rises after weakening the previous day. So medyo mataas ulit po yung palitan ng mga OFW natin. So tama-tama, sahod na naman. ASEN, Joint Venture Company UPC Power LLC. Meron siyang acquired 38 megawatt in Altoona, Pennsylvania. Ayan. So, daming project nitong si ASEN natin. PLDT, business arm, has strengthened its partnership with Sinabank Rural Bank of Santa Ignacia, Tarlac. So, ito yung mga stocks kanina. Tanap tayo ng iba. South Premier Corporation has been declared the best bidder by Meralco, SMC. Tapos PPC, ano pa ba? Ito yung kahapon na naglawan natin. Okay? So medyo sideways yung galawan sa US market, pero malaking tulong siya kasi hindi siya nagda-drop masyado. So Dow Jones, negative 0.26 kahapon. Si Nasdaq, positive 0.36, and then si S&P 0.08% naman. Ayan. So medyo
maganda kasi yung galaw. Nasusustain po ng global markets yung galawan natin. Okay? So yun lang po yung mga na-post natin for today. So guys, as usual yung ating Patreon channel, ayan. So tama-tama. Medyo maganda yung mga trades natin ngayon. So bumabalik na kasi yung magandang galaw ng ibang mga stocks. Pwede ka sumali po dito sa ating Patreon channel kung gusto mo ng guide sa trading, investing po sa Philippine market. So double check mo na lang kung gusto mo po ng learnings. Meron po tayo dyan sa Patreon channel natin. Okay? So, balik tayo dito kay 2Trade Asia Prime. So, discuss natin yung galaw ng market and medyo nag-drop tayo kanina. So, makikita mo dito, umabot yata tayo ng negative 0. Ilan ba yun? Negative 0.6 yata kanina. So, nag-close tayo. Okay naman siya, nakabawi. Konting loss lang. Negative 0.1%. Meron tayong 3.79 billion. Traded value, 6,673 yung closing. So malapit na malapit pa rin sa breakout ng 6,700 level natin. So meron tayong 80 million in foreign buy. Okay yan. At ito yung mga winners natin, si Bloom. Oh. So ayan, natamaan natin si Bloom. So nag-up siya ng 5.95%, URC 2.14%, si ASEN 1.91%, tsaka si Converge 1.68%. So nag-top si ASEN. Top 3. Ayan. So kaya siguro nag-trending siya. So ito yung mga losers natin, ICP negative 2.03, AC minus 1.88 at saka si GGS negative 1.68% naman. Okay? So yan po yung galawan, 44% foreign participation and then 56% local participation. So dito sa winners and losers. So panalo si FCG, medyo malakas yung sipa niya. So breakout kasi yung galaw, 6.35%. Volume is malaki din, no? 27 million. Tapos next natin si Bloom, 5.95, si Ani 4.62, si X 3.92, Lotto, buhay pa rin si Lotto 3.59. So kapon kasi medyo nag-pull back. LC 2.67, URC 2.14 dito. Yung mga tax daw sa sa mga sugar products, yung mga junk foods, mukhang hindi na itutuloy. So good news para kay URC natin. Merrimart 1.98, Green 1.75 at saka si Converge 1.68%. Okay? So ito po yung mga medyo matumal ngayon. So ECP on to negative 25. Pero ano naman mga penny stocks yan. So hanap tayo ng mayroong volume. IDC, malit lang. Minus 6.06. Hindi na nabuhay si IDC ha. FNI. Ito pala si FNI. So isa sa mga medyo bumatak sa mining natin, nag-drop siya ulit ng 4.29%. So medyo mahina yung yung karamihan ng natin, mga mining, ayan, nawawala tayo. Mga mining stocks, MEDIC, minus 3.08, CDC, minus 2.78, INEX, minus 2.5, SUP, nag-drop, minus 2.44, Upson, minus 2.11, saka APX. So puro mining talaga yung laglagan po na galawan dito sa market natin. So mahina talaga yung yung galaw ng ating mining stocks. So siguro sa mga March na, di ba? Mga summer medyo gumagalaw yung mga mining stocks po natin. Okay? So refresh ulit natin 'yan. Buyers and sellers. And then tingnan natin yung ating chart. Okay? So lumalaban pa rin naman yung index natin. 6.7 pa rin. Ang tagal natin hindi maka-break dito sa 6.7 eh. Ang worry ko dito kasi Friday bukas, no. Breakout natin yung 6.7 tapos inverted Dow G yung galaw. Hopefully hindi ganoon. Okay na kahit mag-sideways tayo bukas. Kasi kung sideways lang yung igagalaw ni Philippine Stock Exchange natin, maraming individual stocks na gumalaw. Ngayon nga eh, di ba nag-pause yung galaw natin sa 6,673, medyo marami tayong magaganda ng mga stocks. Kagaya ni na FCG, finally, nagkaroon na siya ng mga breakout candles. So maliban sa mining na ilang araw na pong medyo tinatamaan yung ating mga stocks doon. Okay? So okay. So MA20 yung pinaka main support, and then nagbo-bounce pa rin tayo dito sa galawan. So bullish pa rin naman. RSI is above RSI 50. Yung MACD is nagtatry na mag-recover doon sa previous drop natin dito sa area natin na to. Okay? So tingin tayo dito sa US market. So medyo maganda pa rin yung galaw po dito sa US market. Makita mo. Nasdaq futures 0.00 ang layo. 0.0014%. Dow futures 0.26. S&P futures 0.07%. Okay? So maganda yung galawan. Kahapon sideways. European market, no? May pullback nga lang dito sa Europe.
Dito sa bandang Asia, yan, medyo bumawi na po yung ating mga Asian stocks. So hindi na tayo napansin kasi mataas na siguro si index. So 3% dito sa bandang China. May ano kasi sila may balita sa stimulus package naman galing sa government kaya may ng China kaya medyo maganda yung sentiment yan. Globally, okay yung ating Asian market. So kahapon okay yung US, okay yung Europe, tapos sa kanina umaga, okay yung Asian market. So hopefully bukas, ganyan ulit yung galaw natin. Para good vibes tayo sa weekends na naman. Okay? So yung ating crypto, ito medyo magsa-sideways muna siguro si crypto. Bitcoin, 40.2K. Ethereum, 2.2K. At saka si BNB, nasa 294. So si TRX lang yung gumalaw dito. So siya lang yung merong berde. At saka itong si ICP USD natin. So the rest, sideways. Ayan. So yung iba, pullback pa nga yung pinapakita na charting po nila. Okay? So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung mga galawan ng stocks natin. So ato yung mga stocks natin. So isa si FCG, medyo solid yung candle natin. So okay yung galaw niya kasi ito parang gap to eh. So magre-resist siya dito. Ngayon kung meron pa siyang kasi may volume na siya, nagka-volume siya. Kung meron siyang volume, maganda ma-break tong 0.6784 kasi meron siyang madali siyang itutulak dito sa area natin na to kasi may malakas na gap down last time sa kanya. So hopefully makabalik siya. So tingnan mo pag merong inverted hammer o inverted doji yung galaw, medyo malakas yung ayan yung mga pullbacks natin. Okay? So anyway, very good. Konti na lang, konting kembot na lang. So medyo mahina resistance yan nandito pa sa 0.7. So medyo kaya niyan kapag may volume pa rin siguro itong si FCG natin. Okay? So okay yung RSI, medyo bullish siya. So makita mo medyo pumitik and then yung ating MACD formation nag-start din na maging bullish po yung kanyang galawan naman. So catalyst wise wala. So ito yung natin kapag medyo nahirapang umakyat yung blue chips na maganda naman yung sentiment ng market. So pwedeng maghanap yung mga traders and then yung mga small caps natin na stocks pwedeng gumalaw. So nag-up siya, winner siya for today. Nag-up po siya ng 6.35%. So 3 million at foreign buy. Citysec, Salisbury ang buyer and then call Bernard yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So support, kung gusto mo ng support is MA100 po. So medyo trap tayo dito sa range. Ito yung pinaka-range natin. Ayan. So ito yung range natin. Ito ibang range to. Kasi nag-breakdown dito sa area natin na top. Okay? So dyan muna tayo. Tingnan natin bukas. Kung ma-break yan, medyo good vibes tayo na matouch tong 0.71. Next, Ionics. Ayan. So pinag-usapan siya kasi kapon, sumipa nga siya. Pero ngayon, okay. So pinag-usapan siya kasi meron siya. Ito pa naman yung ayaw natin na kandila. Inverted hammer, inverted doji. Ayan. So medyo kasi yan bearish. So okay yung mga indicators niya. Okay, kalahati lumabas. So baka may retest tayo dito sa So lumabas yung baliktad na bandila na gusto natin eh. So anyway, umakyat pala siya kanina. So nag-profit taking na siya after magkaroon siya ng 10% na upside. So kanina umaga, umakyat siya, umabot siya na nag 3% din pala siya. So meron pa fake out si Ionics natin. So anyway, okay pa rin naman yung overall picture niya. Ayan. Nauntog ba? Hindi naman, no? So breakout pa rin naman siya. Okay? So yun nga lang, negative candle tayo ngayon. So double check mo na lang. Normally basta ako nakakita ko ng inverted doji, may kasunod na mga negative candles kasi maghanap yan ng support level naman para ma-retest niya. Kasi maraming lumabas yan pag ganyan yung itsura ng kandila natin. Nahirapan siya, di ba? So hindi niya na-close yung solid candle natin. Okay? So 0% lang tayo. So strategic BDO ang buyer and then BPI call yung ating pinaka main seller. Next, Merrimart. Ayan. So first time ko ulit makita si Merrimart sa trading stocks. So meron siyang papeke dito last time. Tingnan mo, nagkaroon siya ng inverted Doji, tapos nagkaroon ng hanging man. So hanggang sa nag-pullback na siya. So ngayon, nabuhay siya ulit. May volume siya dito, lumabas dito sa volume na to. Tapos ngayon, tinulak niya. So actually, medyo tago yung volume ng tatlo. So ngayon, medyo napansin na siya. So tingnan natin, bumalik siya sa MA, bumalik na ba? Okay, sobra ng konti sa MA20 na galaw. And then, bearish pa rin naman yung RSI kasi below 50.
o eksakto sa 50. Tingnan natin for the coming few days kung hidden ano yan, hidden na breakout na ba? Okay, sige, lagyan natin sa kulong muna kasi nag-false breakout siya dito last time dito. So ito dapat yata last time Ayan. So ito yung ano natin, descending triangle. So kailangan talagang ano bullish sign niya dito sa ano taas ng MA 100 naman natin. Okay? So anyway, very good kasi may nagkaroon siya ng volume. Tinitingnan ko yung earnings ni Mary Mart. Hindi naman siya lugi, pero mababa yung earnings niya for this 2023. So, rather, 20, tama, yung fourth quarter, di ba, wala pa naman kasi 1.98% up siya. 514K net foreign buy, papa-call yung ating buyer, and then papa-upcapsec yung ating pinaka-main seller. Okay? So, yun po yung galaw natin kay Merrimart. Good, di ba? May nakikita na tayo na maliban dun sa mga usual na trending stocks. Ayan. So, isa pa to, si LTG. Alam ko may dividends siya yata dito last time, 3% o 4% yung dividends niya. So, medyo nakabawi na siya. At pinag-usapan siya kasi yung candle natin, breakout kasi yan breakout candle. Ayan. Tapos ang next na resistance natin dito, 9.5. So tingnan natin kung matuloy. Slowly but slowly but surely ba tong si LTG natin. Pero mabagal lang gumalaw si mabigat yata tong si LTG natin. Okay? So anyway, good sign para sa kanya kasi nakapagbigay naman siya ng ilang dividends for 2023. Then good sign na yan kasi nakabalik na siya. Then breakout pa yung candle natin. Actually bullish yung yung RSI niya. Matagal dito sa above 50 and then matagal din na open yung MACD formation natin. So, yun nga lang malit lang naman yung galaw niya. Kasi malit lang yung mga galawan nito. 1.2% up siya for today. Net foreign sell, negative 7.7 million net foreign sell si JP Morgan. Nandiyan po siya. Ayan, so siya yung pinaka main player kay LTG. Kumita siguro siya kasi negative 7 million pero umakyat yung closing. Next, Bloom. Ayan. So, ito yung nasakyan din natin na stocks. Personally, trinade natin ng stocks kasi na natin yung mga niya dito, yung mga galawan niya last time. Yun nga lang, nag-worry tayo dito last time kasi may breakdown yan Yun nga lang, false breakdown sa trend. So anyway, malakas na po yung galaw niya. So overbought na siya. So more than 10% na siya sa breakout candle dito sa MA100. So RSI 78. So lakas ng net foreign buy niya. Hopefully kayanin niya bukas kasi Friday, di ba? So tingnan natin. Okay, taas ko ng konti yung resistance na niya 11.87. Pero remains to be seen kung kaya niya na i-sustain yan bukas kung merong profit taking sa market po natin. So ang support, malayo yung support Kasi ang binutas niya itong range na to Ito. Yan. Yan yung binutas ni Bloom po natin. Okay, so very good. Actually, ang catalyst niya, lumabas kasi yung may news kasi ng mga lumabas, okay yung mga earnings niya. Pero makikita mo naman kay Investa, di ba, yung letter E. So, makikita mo na okay naman yung earnings niya for the year 2023. Kasi, di ba, sabi doon sa news, third quarter, 9 months na earnings niya is more than 100% na siya as compared last year. So kumita si Bloom natin. Kaya medyo maganda na yung sentiment. Ito naman yung drop natin dito, may bloopers tayo dito. May nag-invest sa kanya, di ba? Last time or rather nagbenta ba o may bumili at a discount price. Last time nasa taas siya tapos may bumili ng discounted price 10 pesos ba yung bili niya. Ayun, panalo na siya. So dito siya bumili bago to magkaroon ng breakdown dito sa area natin na to. Okay, so good. At least bumalik na siya dito sa bandang taas. Meron siyang overall picture na recovery. Okay? So isa sa mga good stocks for today si Bloom. Kaya nag-TP na tayo. So, half TP lang naman. Tingnan natin kung meron pa bukas. Ayan. So nag-up siya ng 5.95%. 158 million net foreign buy. So malakas siya. Pepsi, LSA ang buyer and then call Abacus yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si ASEN. So yung mga ibang stocks natin, so bumabalik na. Ayan. Kaya lang yun, nagkaroon siya na, okay, so siguro ito na isang support. Kasi lower high pa rin naman siya Kaya lang ito, higher low siya. So ibig sabihin, lumalaban yung galaw niya. So kung ito, yung chart natin, kailangan makita natin for the coming few days, breakout tayo dito. Para next na target natin dito sa 4.8, 4.77.
Ayan, 4.7, 4.8 para kay ASEN. So anyway, nasa kulungan pa rin naman siya, nasa ilalim pa. And then nagtatry pa lang mag-recover yung pinaka-price action natin. Okay, so RSI 50, below pa rin naman siya. Okay, so based dito sa price action, dami news ni ano, di ba? ASEN, pero hindi natin makita yung ano eh, yung movement. 1.91% up, negative 1.45 million net foreign sell. Call May Bank, a buyer Abacus, FMS yung ating pinaka main seller. Parang ano yan eh, parang SPNEC eh. 'Di ba nakakulong yung ano natin? Nakakulong yung trading range natin. Ayan. Ayan. So naalala ko lang si SPNEC kasi parehas yung ano yung chart niya. Okay? Next. Or rather, yun lang yung ating review for today. Ayan. So nagana tayo sa review kasi nga marami tayong hawak na ano, medyo sumipa for today's trading natin. Okay? So medyo malakas pa rin po yung stocks natin. So may mga hanging man siya. Wag lang siguro inverted daw Gino kasi pinush naman niya. Ito bumagsak pero pinush naman niya paakyat yung ano, yung ating index. Tingnan natin bukas. Friday pa naman, no? So tingnan natin. Hopefully breakout at hindi inverted doji yung lumabas bukas ng trading natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, so double check na lang. Wala pa tayong upload. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide, open po yung ating Patreon. So tama-tama, nasa rally yung ating markets naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.